Kaya kung wala kayong magandang sasabihin, tikom nyo na lang yung bibig nyo. Or kung di nyo talaga kayang pigilan, tingin kayo sa salamin, sa sarili nyo sabihin. Para sa nanira sa akin and hindi nag-apologize, and para sa umutang na hindi pa nagbabayad, hindi ko pa kayo napapatawad, sorry. Pero, si Lord na ang bahala sa inyo. 보고 싶어서. 우리 와이프는 날 사랑하는 걸 버렸어. 나도 그랬다. 거짓말. Kain tayo. Nag-order ako online to netizens. Paprika, chicken nuggets, banana, ito yung loaf bread, fabric conditioner for indoor. Ay, may free na extra fabric conditioner. Oh, may pa freebies. Sana all. Ito kasi, tinatapon siya. Hindi pang recycling material. So, bumili din ako ng dryer sheet. Ito yung gamit ko. Naubos na kasi. Anyway, nagpapaluto si Ijo ng chicken nuggets. Lutuan ko lang to netizens. Diyan lang kayo. Tired, Adol. Are you tired? Huh? Your hair is very long na. You want long hair? Just like mommy's? How are you, my tuki-muki tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki? Stop. Stop right now. Thank you very much. I need somebody. I'm not gonna talk to you anymore. Really? Are you okay with that? Okay. Okay. Don't go to mommy's bed later, huh? 알았어. Huh? Don't lie with me later, huh? I hate you. Okay. I hate you. I don't love you. I disrespect you. I hate you. I don't love you. I disrespect you. I will leave you. 먹고 있자. Dami kong labahin and tupiin. Pwedeng
maging honest sa inyo to netizens. Or pwedeng mag-open up. Pwede naman, no? Down na down ako lately kasi gustong-gusto kong magpasko sa Philippines. Kaya lang, hindi porket gusto ko, magagawa ko. Kasi may pasok ang mga kids. Hindi naman nila bakasyon. 25 holiday. Isang araw lang. Parang taon-taon, ako na lang ang nagpapasaya sa Pasko sa bahay namin. Parang this week palagi akong umiiyak kapag naiiwan akong mag-isa sa bahay. Iiyak ko lang. Tapos tatawag ako kay Alex. Tapos magiging okay na ulit. Wala namang choice kundi maging okay. Tapos mind over matter. Kailangan labanan yung lungkot. Actually, yung iba, ang daming kailangang labanan. Hindi lang yung lungkot. Nandyan yung anxiety and depression, yung mga negative thoughts. Mas mahirap kung wala kang support system. Kaya palagi nating piliing maging kind. Kasi hindi natin alam yung inaaway-away natin, yung pinagsasalitaan natin ng kung ano-ano. Grabe yung pinagdadaanan. Tapos, dadagdagan pa natin yung suffering nila. Kaya kung wala kayong magandang sasabihin, tikom nyo na lang yung bibig nyo. Sarilinin nyo na lang yung masama and masakit na salita. Or kung di nyo talaga kayang pigilan, tingin kayo sa salamin, sa sarili nyo sabihin. Baka makatulong to make you feel better. Alam nyo, yung mga masasama ang ugali, gawin yung ano yun, goal nyo by 2026, yung maging mabuti na kayong tao para mas i-bless kayo ni Lord. Kaya lahat ng mga nagbitaw ng masasakit na salita sa akin, kahit hindi kayo humingi ng tawad sa akin, pinapatawad ko na kayo para sa peace of mind ko. Para sa nanira sa akin and hindi nag-apologize, and para sa umutang na hindi pa nagbabayad, hindi ko pa kayo napapatawad, sorry. Hindi ko pa kayo napapatawad. And ayokong pilitan yung sarili ko na patawarin kayo and kalimutan lahat ng ginawa nyo sa akin. Pero, si Lord na ang bahala sa inyo. But I'm sure darating din yung time na mapapatawad ko kayo. Pero hindi pa ngayon. But it doesn't mean na hindi ako okay. Okay ako kasi sobrang blessed ako and ang buong pamilya ko. Kaya yung blessing na dapat para sa inyo, sa akin na pupunta. Gusto nyo ba yon? Kaya tama na yung paninira nyo sa akin and magbayad na kayo ng utang para ma-bless din kayo. Diba? Ayaw nyo ba ma-bless? Ayaw nyo bang umasenso kayo? Ang daming lessons na natutunan ko this 2025. Kaya next year, lahat ng lesson na yun i-apply ko. Isa na dun yung hindi magpapautang. Kaya, wag na kayong manghiram sa akin kasi hindi ko na po siya gagawin. Natuto na talaga ako. Magbibigay na lang ako ng halaga na kaya ko para tumulong. Masyadong na-take advantage ang aking kabutihan. Talagang bahala na si Lord sa inyong lahat. Nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi talagang hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya ako pinabayaan. May nawala sa amin, pero grabe naman yung binalik ni Lord sa amin talaga.
Thank you sa mga talagang concern sa akin. Hindi ko man kayo may isa-isa to netizens. Nagpapasalamat ako, especially kay Moms Rio and Moms Ria, kay Ate Deng, kay Ate Susie, kay Tita Susan, sa asawa ko, and sa mga anak ko na inspirasyon ko talaga to be better every day. And kay Simon na kahit anong conflicts yung pinagdaanan namin, nandyan lang siya. Nandyan pa rin para sa akin. Lastly, sa inyong lahat to netizens na walang sawang sumusuporta and nagmamahal sa akin and sa buong pamilya ko sa Pilipinas and dito sa Korea. 1 taon na naman tayong nagkasama and praying na makasama pa namin kayo sa susunod na taon. Kaya, from the bottom of my heart, thank you so much to netizens. Kung mahal nyo kami, mahal din namin kayo, lalo na ako. I love you to netizens. Mag-buy sila ng ice cream together. You buy Appa's ice cream also, ha? Prepare na ako ng dinner. May natira pa kaming kimchi stew and si Ina ang request ay duck meat ulit. Nasarapan siya last time. Yung afritada ko. Ewan ko kung kailan ko maluluto. Pero yung request ng mga bata muna. Feel na feel ko pang mag-chop ng onion. Hindi pala naka-play. Ay, nako. Masarap to pag may garlic. Baliktad. Kain tayo to netizens. Okay. Ito ang aming dinner. Yan. Let's see. 맛있겠다. Yes. Kain tayo. Masarap? 잘 먹었다. You wanna have ice cream? 아이스크림이 있어? Hmm. 하루 전까지 하는. 오늘은 뭐 했대? Ha? 나 생각했어? Bago siya pasok. 우리 와이프는 날 사랑하는 걸 버렸어. 진짜로. 나도 그랬다. 거짓말. 정말이야.
아니 아까 오다가 음. 버스가 되게 오래 걸려서 오늘 기다렸는데 회사에서 당신 생각한 건 아니고 오다가 벤치에 앉았지. 버스를 한 15분 기다렸거든. 거기서 당신 생각을 잠깐 했지. Maghugas na naman ako ng pinagkainan. Sa pamilya nyo, sinong tagahugas ng pinagkainan? Dito sa amin, obviously ako.